ngayon. Ang sakit ngayon, paano na yung mga, di ba, mga soup natin na laging may gulay. Lahat ng bagay. Kaya nga, yun ang problema natin. Kasi tayo, nadidiktahan din kasi tayo ng sinasabing supply and demand. Yes, correct. You know, kung hindi mataas ang ating produksyon, syempre, nagtataas yung tuloy yung demand. Pero mababa tuloy ang mga naibabato sa palengke. At saka universal naman yung supply and demand. Parang it affects all economies around the world. Hindi lang naman tayo, di ba? Totoo. So, ibig sabihin, marami pa rin pala nagpa-practice ng no eating meat during Holy Week. So, ay ngayon, no eating meat all year round. All year round. Diba? Dahil nagtitipid na. Parang yung mga vegetarian. Vegetarian. Sa inyo. At sa iba naman natin mga balita, yan. Naghahanda na ang NCRPO para sa papalapit na Semana Santa. Sisimula na nila ang pag-inspeksyon sa mga istasyon ng tren at mga terminal ng bus, gaya ng Araneta Center Bus Terminal sa Cubao. At ngayong araw, inaasahang ipapatupad na ang full alert status ng PNP sa buong Metro Manila. Inaasahang mahigit 5,000 pulis ang ipapakalat para bantayan ang seguridad ng mga babiyahing paprobinsya. Sasakay mga naka-uniforming bus marshals sa mga bumabiyahing bus, habang mga tourist police naman magbabantay sa mga mall at iba pang business establishments. May pwesto ring mga pulis sa mga matataong lugar gaya ng pier, paliparan at mga simbahan. Ang MMDA naman magdideploy ng 1,000 traffic enforcers sa EDSA at ibang main roads ng Metro Manila para ayusin ang sitwasyon ng trapiko. Suspendito rin ang number coding mula Holy Tuesday, April 19. Holy Tuesday pa, hindi po ngayon. Okay? Suspendido ang coding mula Holy Tuesday, April 19 hanggang Good Friday, April 22nd. Masaya yan. Bigyan ng konting oras din dahil expect nyo na rin na matagal yung inspection, di ba, bago kayo sumakay ng bus o kaya boat. That's sinasabi nila, diba? Every time naman, whenever we travel out of the country, 3 hours prior sa airport, nandoon na tayo. Iba naman pag local naman is 2 hours prior. Maybe ngayon, dagdagan nyo pa ng 30 minutes kasi yung pila sa labas before you enter the airport, ang haba talaga. At haba naman natin po yung ating pasyensya. Yun din. Talaga natin, yes, that's right. So be prepared sa magdala kayo ng tubig sa pila, snacks, gutumin kayo dun eh. Kaya uminit ulo ng tao, ang sa likulad, gutom lang yan. Ang mga bata, lalo na, protektahan. At narito naman ang amazing balita mula sa Thailand kung saan pinagdiriwang ang kanilang makulay na Songkran Water Festival bilang paghahanda sa Thai New Year. Nagmistulang isang gera ng tubig ang mga kalsada sa Bangkok. Kabilang sa mga nakisaya ang mga turista na enjoy at walang takot na nakikipagbasaan sa mga dumaraan. Ang Songkran Water Festival tinataon din sa pagsisimula ng tag-init sa Thailand. Aba, meron tayo niyan sa San Juan. Gaya lang naman ito. Gaya. Correct. Pag-away pa. At saka yung atin dito, yung tubig, ginagawang yelo at binabato iba dito. May effort At minsan yung tubig galing sa kanal. Recycling yun dati. Galing kanal. At ito kamangha-mangha naman ang pagpapalit ng gilas sa bus surprise sa himpapawid ng 6 eroplano sa China. Yan ay sa isang aerobatics performance na napanood ng maraming tao. Bumuo ang mga eroplano ng mga arrow shape sa langit at nagpatumbling-tumbling pa sa ere. Kalauna, nag-triangle formation ang mga ito at sumikha rin ng diamond shape formation. Ayan, take note, ang mga stunt na yan gawa ng first-timer aerobatics team ng China. Wow! Partida pa yan, ha? Oo, aerobatics team. Tayo, meron din tayong aerobatics Meron team. ba? Pero isa lang. Ay! Isa lang ang aeroplano natin. So kahit anong, niya, mag-isa lang siya na susundan. Lahat ang gagawin niya maganda. At balita sports naman tayo tungkol sa pinakabagaling nating bakbakan ni Manny Pacquiao at Sugar Shane Mosley sa Mayo at sa pamamagitan ng Twitter. Nagpaabot ng mensahe si Sugar Shane Mosley at sa wikang Pilipino pa ito. Sa tweet ni Mosley, sinabi niyang wala raw siyang intensyong maliitin ang isang mandirigmang Pinoy gaya ni Pacquiao. Good idea. Dagdag pa ni Mosley, excited na raw siya sa magiging laban nila ni Pacman. At umaasa raw siya na magiging maganda at malinis ang kanilang bakbakan. Nagpaabot din si Mosley ng kanyang pagmamahal at paggalang sa mga Pilipino. Pero kahit halatang parok ang Tagalog ni Mosley, na iparating naman niya na maliwanag ang kanyang mensahe. He looks so pleasant when he smiles. Parang, okay itong laban na to. Talagang pang-ring lang outside. Yes. Okay na sila. Kaya sila ni Manny, di ba gano'n naman? Oo, exactly. Kasi doon si Floyd Mayweather. Wow! Puro takdak yun Totoo. Okay. Meron nga siya problema, di ba, sa IRS? At hindi lang IRS. Sa asawa Pati niya. Sa asawa niya, marami Kami yung problema. Katakot yun. Kung na siya lumaba kay Manny, hindi siya karapat-dapat. At dahil po ang maagang showbiz balita ni Luan. Thanks, guys. Mabalin, good morning po mga kachika. It's a brand new day of non-stop showbiz chikahan, starting off with Raymond Gutierrez.
kung saan nadiskubre niyang kamag-anak pala niya ang international singer at half Pinoy na si Bruno Mars. Kwento po ng TV host mismong siya ay nagulat nang kumpirmahin ito mismo ng ina ni Bruno. Ang lola raw kasi ni Bruno at ang kanyang ama na si Eddie Gutierrez magpinsan pala. Sa makatuwid, pamangkin daw niya ang international star. Kwento pa nga raw ng ina ni Bruno, tumira din daw ang kanyang amang si Eddie sa tahanan nila sa Hawaii noong 80s. Ay. I love it. Bruno! Bruno! At ito, narito naman ang hirit panahon ni Lala Roque. Lala, good morning. Good morning, Susie! Naku, handa na ba kayo mag-beach? Summer na! Formal na, inanunsyo yan ng Pag-asa. Kaya asahan natin magiging may init ang panahon, lalo na dito sa Metro Manila. Titirik po ang araw. Pero kung ulan man daw, ambon-ambon lang, pero maliit na po ang posibilidad nun. Pero sa ibang bahagi ng bansa, posibleng umulan pa rin, pero wala hong bagyo. Yan po sa bahagi ng Visayas, Mindanao at Palawan. Pero kung ulan man, hindi rin naman daw ho ganun kalakasan. Wala naman tayong bagyo na binabantayan. At yan po ang summer update natin ngayong formal na pasok ang bakasyon season ngayon sa Pilipinas. Sunrise po malapit na sumikat, 5:44 ng umaga at ang sunset 6:10 mamayang gabi. Kaya po paalala natin na magsuot kayo ng komportable para hindi masyadong naiinit. Maalinsangan po ang panahon ngayon. Samantala, silipin naman natin ang iba pang weather conditions sa ibang bahagi ng Pilipinas. Okay, diyan ka lang ha. Para hindi ka nakaka-disgrasya. Nalayo ko na kay Edo ba? Competitive eh. Hindi ko pwede magsabi nung kami. Okay. Walang bibitaw, hawak ko na po si Lynn. Dito sa numero 1 morning show sa telebisyon, ito ang Unang Hirit! Unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit. Nung nakilala mo ang unang sinta, umapaw ang saya at siya'y ibang-iba sinasamsam.